At ito po ay dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grapani. Amen. Magandang hapon sa mga iniibig ng dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Ngayon, mahal tayo mo dito dumalangin sa mahal na Panginoon. Amen. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Pinapapurihan ka namin, niluwalhati sa hapong ito, dakilang Diyos. Lord God, mahal na Panginoon, pagpalain mo, Diyos, muli ang aming pong pag-aaral ng mga salita mo po. Ang mabanal sa ganang akin, wala akong magawa, O Diyos, sa pamanat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, sumaamin ka muli sa araw na ito. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak, O Diyos. Buksan mo ang puso't pangunawa ng lahat ng aming mga baguhan sa araw na ito. Dakilang Diyos, anoint thy word, make them believe. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, hindrances, unbelief, and doubt. Cast out in Jesus' name. Sa lahat magsabing praise the Lord, min mahal. God bless you po mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga puan, min mahal. Bago pong lahat mga kapatid ay nais ko munang magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri po, pagluluwalhati, pagdakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At ako po ay nagbibigay po ng dobling paggalang pagbati po sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Ganoon din po sa kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. Mahal at patuloy pong pinaalaala po natin. Mahal at ginagalang ng Assistant Pastor Linus Almeda. Praise God, hallelujah, hindi natin malimutan. Amen. At ganoon din po, nais ko magpaabot ng aking pong pagbati rin. Magandang hapon sa aking mga kamanggagawa, ating mga beloved preachers, ating mga beloved elders, beloved choir members, musician, technicians, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. Hallelujah. At especially sa ating mga baguhan, mga kapatid, welcome kayo sa ating mga gawain. Iniibig ng dakilang Diyos ang inyong kaligtasan. Amen. Si praise the Lord, min mahal. At mga kapatid sa ating pong mga nanonood ngayon, mga min mahal, magandang hapon po. Mga kapatid here and abroad. Praise God, hallelujah. Tayo po magbukas ang ating mga Bible, mga kapatid. Sa aklat po ng Matthew chapter 26 verse 42, min mahal. Ang sabi po ng Bible, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Amen. Tagalog po. Ayon sa Mateo 26:42. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kundi mangyaring makalampas ito, kundi inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang salita sa hapong ito, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Amen. May mahal, ang ating pong title ay Thy Will Be Done, mga kapatid. Mangyari nawa ang iyong kalooban, o mahal na Panginoon. Amen. Praise God. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Thy will be done. Mahin mahal. Alam niyo, napakahalaga po, mahin mahal, na mabasa natin ang Biblia. Basahin natin ang Biblia, mahin mahal. Malaman natin ang Word of God, mga kapatid, para tumubo sa ating mga puso yung pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dahil sa hanggat hindi natin nababasa yung Word of God, mga mahal, hindi natin naunawaan, hindi natin maibig ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Napakahalaga niyan, mga minamahal. Pero alam niyo, mas higit na mahalaga, mga kapatid, yung ating sundin at ipamuhay natin, mga mahal, yung nalalaman nating Word of God. Amen ba, mga kapatid? Knowledge po is not enough, mga mahal. We need to apply it. Amen. Kinakailangan po natin, may mahal, na ipamuhay, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Makikita po natin sa mga dumadalo, mga minamahal, sa pananambahan natin, yung kanyang pagiging mabisang Kristiyano, mga minamahal.
sa pamamagitan po ng kanyang pagsasabuhay sa pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos. Amen. Praise God. Kaya makikita mo dito mga mahal sa John chapter 8 verse 47. Mga kapatid, ito sinasabi ng Bible sa 8:47 ng John. Basahin po natin. He that is of God heareth God's word. Amen. Ye therefore hear them not, because ye are not of God. Mga kapatid, tingnan natin. Sa Aklat ng Juan, Kapitulo 8, versikulo 47, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig, sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Sabi niya sa mga kausap niya, mga minamahal, mga against sa Kanya, hindi kayo sa Diyos sapagkat hindi nyo dinirinig ang salita ng Diyos. Amen. Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them. Ang aking mga tupa, sabi ng mahal na Panginoon, ay nakikilala ko sila. Ang mga tupa ko ay nakikinig sa aking salita, sabi ng dakilang Diyos. Amen. Praise God. Beloved Brother Doming, Ayon sa Juan 10, versikulo 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, sila'y nagsisusunod sa akin. Amen. purihin po ang salita ng dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Dinirinig ng aking mga tupa, ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala. Amen. Kilala tayo ng dakilang Diyos. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Ang ating mga pangalan na kasulat sa aklat ng buhay. Amen. Tayo po ay may bahagi sa puso ng mahal na Panginoon. Amen. Si praise the Lord. Tiyak ang kaligtasan, mga minamahal, sa banal na gawaing ito. Hallelujah. Sapagkat dito natin nadarama ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon sa tuwing ating pananambahan. Kaya mga kapatid, kung pipiliin natin sa ating mga sarili, kung pipiliin mo yung sa iyong sarili, yung kagustuhan mo lang, mga minamahal, at hindi kagustuhan ng dakilang Diyos, mga kapatid. Alam nyo, para kang nagtatravel, mga minamahal, sa isang dead-end road, mga kapatid. Para kang nag-travel, mga minamahal, na ang dulo po, mga kapatid ko, ay dead-end. Ang dulo'y bangin. Amen. Kapag sarili natin ang nasusunod, mga minamahal, para kang naglilingkod na hindi mo alam, mga minamahal, anong kahinatnan ng iyong pagsamba, ng iyong paglilingkod. Amen. Dahil walang pagsunod, mga minamahal. Pero kapag pinili po natin, kapag pinili natin, mga minamahal, yung pagsunod sa ating mahal na Panginoon, naghihintay sa atin, mga minamahal, eternal life. Buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos. At hindi lang yon. Dito sa lupa, mga mahal, dito pa lamang sa lupa, wala ka pa sa langit, mga kapatid. Pagpapala na po, mga mahal, lang naghintay sa iyo dito. Pagpapala ang aasahan mong darating sa buhay mo, mga minamahal. Amen. Pagpapalang material, financial, physical, higit sa spiritual, mga minamahal ko, darating sa iyong buhay. Praise the Lord. Kaya sa pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating napakabait na Diyos, mga kapatid, maraming blessing po inilaan ng mahal na Panginoon sa atin. Marami, mga minamahal. Kung mag-doubt ka pa, mga minamahal, manatili ka sa kahirapan. Amen? Mga minamahal. Pero sa lahat ng naniwala dito, mga minamahal, sa talatang ito, nagtatamasa na sila ngayon ng pagpapala. Ang iba, mga minamahal, dating basurero dito sa Pilipinas, mga minamahal, ngayon, pabalik-balik sa ibang bansa. Amen? Yung mga walang bahay, dati ang bahay, mga minamahal, nasa ilalim ng tulay. Tagpi-tagping mga karton, mga minamahal, ang mga bahay. Naglingkod sa mahal na Panginoon sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade. Mga minamahal, ngayon, nagpaupa na ng mga building. Amen? Praise the Lord! Deuteronomy chapter 28, verse 1 and 2. Italo natin, minamahal, sa 10 hanggang 13, mga kapatid. And it shall come to pass, sabi rito,
if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations. Amen. Praise the Lord. And all these blessings shall come on thee and overtake thee. Sino mga driver dito? Overtake, inuunahan mo, nasa unahan mo, hindi po ba? Nilalampasan mo sila. Ganun pala ang pagpapala ng dakilang Diyos. Kapag sumunod ka, mag-overtake sa iyo ang pagpapala. Unahan ka ng pagpapala. Amen. Ibig sabihin, unahan ka ng pagpapala. Kahit hindi mo hiningi, ibigay ng Diyos sa iyo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga mahal, darating ang panahon, baka isipin mo, hindi ko pinanalangin yun Bakit meron ako nito ngayon? Amen? Bakit? Kasi mas higit na alam ng mabait na Diyos yung nakakabuti sa iyo kaysa plano mo sa buhay mo. Amen ba? Hallelujah. Sabi mo, mahal, all these things shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Verse 10, and all people of the earth shall see that thou art called by my name, by the name of the Lord, mga mahal, brother, and they shall be afraid of thee. Amen. 11, and the Lord shall make thee plenteous in goods, mga mahal, and in fruit of thy body, sabi rito mga minamahal ko, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy father to give thee. Amen. The Lord shall open unto thee his good treasure. Bubuksan ng dakilang Diyos, mga mahal, ang kayamanan niya para ibuhos sa iyo kapag sumusunod ka. Amen. Praise the Lord. And the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. Ibibless niya lahat ng hipuin ng kamay mo, mga minamahal, kapag sumusunod ka pala sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. 13, and the Lord shall make thee the head and not the tail. Gagawin kang ulo sa pagpapala, hindi buntot. O mahal, thou shalt be above only. Sa ibabaw ka lang, hindi ka mapapasa ilalim. O mahal. Amen. Pasahin na po natin sa Tagalog, mga kapatid. Sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 1 hanggang 2, talon sa 10 hanggang 13. At mangyayaring kung iyong diringgin na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos sa akin utos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa Amen. lahat ng mga bansa sa lupa. Amen. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Sa 10 hanggang 13, at makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo, Hallelujah. sa bunga ng iyong katawan, Yes, Lord. at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa mga bunga ng iyong lupa, sa lupain na sinumpa ng Diyos sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan at iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. Hallelujah. At ikaw ay pagpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi ihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapailalim kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inuutos sa iyo sa araw nito na iyong sundin at gawin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Napakaraming pagpapala niyan. All these blessings, mga minamahal, sabi ng pangako ng dakilang Diyos, darating sa atin yan, mga kapatid ko. Amen. So anong dapat gawin, mga minamahal, para yung knowledge ng Word of God sa ating isip, sa ating puso, mga minamahal, may apply natin sa ating buhay. Hanggat hindi natin ina-apply, hindi darating sa atin ang blessing na yan. Hindi ibuhos ng dakilang Diyos ang blessing na yan kung hindi natin i-apply ang Word of God sa ating mga buhay.
Paano natin i-apply? Una, dapat meron tayong teachable spirit. Lahat magsabing amen. Dapat lahat ng mga anak ng Diyos mayroon pong teachable spirit. Sabi ng dakilang Diyos, thy will be done, Father. Amen. Alisin mo ang sarong ito, Ama, sabi niya. Sapagkat nakikita niya suffering yon, mga kapatid, suffering yon. Nakikita niya, mahal, yung kanyang kahirapang haharapin. Hindi kayang harapin, mga minamahal, ng ordinaryong tao, mga kapatid. Yun yung nakikita niya. Bilang tao, mga minamahal, nagkatawan tao, ang ating dakilang Diyos. Nakita niya, nanginginig siya, mga minamahal. Sabi ng Word of God, mga kapatid ko, nagalumihanan ang kanyang espiritu. Habang siya'y nananalangin sa Getsemani, nagulumihanan ang kanyang espiritu, mga mahal. Kaya bumaba yung mga anghel sa langit, mga kapatid, at siya po'y pinalakas, sabi ng Bible, mga mahal. Amen. Hallelujah. Eh sabi niya, kung maari, Ama, ilayo mo sa akin ang sarong ito, suffering. Pero naalala niya ang kaligtasan ng tao. Nakasalalay sa kanyang sakripisyo ang kaligtasan nating lahat. Amen. Buong daigdig, mga minamahal, kaligtasan ng lahat ng tao. Kaya sabi niya, not my will, but not my will, Father, but thy will be done. Amen. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos ng mahal na Panginoon. Kinakailangan, mga mahal, meron tayong teachable spirit. Yung teachable spirit, mga mahal, nagpapaturo ka. Amen. Nagpapasakop ka. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, maging handa tayong lahat na ganapin, mga minamahal, ang kalooban ng dakilang Diyos. Ano man ang nais niyang ipagawa sa atin, mga kapatid. Eh sabi po ng Psalms chapter 40 verse 8, I delight to do thy will, O my God. Yes, thy law is within my heart. Amen. Tingnan natin, mga minamahal, sa Tagalog po. Ayon sa mga awit 40, versikulo 8. Aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ni David, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya pag nagbasa ka ng Bible, mga minamahal, minsan naantokin ka. Kahit kagigising mo lang. Amen. Bakit? Pinapaypayan ka ng dyablo eh. Paantukin ka ng dyablo, huwag kang magbasa. Bakit? Alam kasi ng dyablo, kapag nalaman mo ang Word of God, mga minamahal, ibuhos ng Diyos ang pagpapala eh. Amen? Amen? Ayaw ng dyablong pagpalain ka. Amen? Pero mga minamahal, mga kapatid, napakahalaga nito eh. Sabi ng talatang ating babasahin muli, Numbers chapter 14 verse 24. But my servant Caleb, because he had another spirit with him and had followed me fully, sabi rito, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed all possess it. Amen. Si Caleb, mga minamahal, isang lingkod ng dakilang Diyos sa Old Testament, mga kapatid. Sabi ng Bible, kinalugdan siya ng ating mahal na Panginoon. Pinagpala siya ng dakilang Diyos. Anong dahilan? May mahal, he had another spirit within him. Meron siyang kakaibang espiritu sa kanyang puso. Ano yon? Meron siyang teachable spirit. Amen. Marunong siyang makinig kay Moses na kanyang pastor. Meron siyang, marunong siyang, handa siyang makinig at sumunod, ano man sabihin, ng kanyang propeta Moses. Amen po ba? Ng kanyang leader, mga minamahal. Anong sabihin sa kanya, anong iutos sa kanya, minamahal, sinusunod niya, mga kapatid. Sapagkat alam ni Caleb, si Moses ay lingkod ng Diyos. Si Moses, mga minamahal, ay nilagay ng Diyos sa milyong-milyong Israel para iligtas ang Israel sa pagkaalipin sa Egypt for 400 years. Amen? Sumunod siya, mga minamahal. Kaya sabi ng nabasa natin, but my servant Caleb,
Sabi ng English, sabi ng mahal na Panginoon, because he had another spirit with him and had followed me fully. Tingnan nyo to. He had followed me fully. Siya po ay sumunod, mga inmahal, ng 100%. Amen. Buo. Sumunod siya sa dakilang Diyos, buong pagsunod. Without any mental reservation, but rather with an open heart. Amen. Kaya pinagpala siya ng dakilang Diyos. Basahin natin sa Tagalog, mga inmahal. Sa aklat ng mga bilang 14:24. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa at siya ay sumunod sa lubos sa akin, at aking nadalin siya sa lupain na kanyang pinaruunan at ariin ng kanyang lahi. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, pati lahi niya. Mga minamahal, milyon-milyong Israel, mga kapatid, sa Egypt, lumabas, pinalaya ng mga Panginoon. Pero lahat po, mga mahal, ng pinangakuan ng dakilang Diyos ng Promised Land, hindi nakarating. Lahat ng galing sa Egypt, hindi nakarating ni isa. Maliban kay Joshua at kay Caleb. At ang kasama nila, mga mahal, pumasok sa Promised Land, yung mga sinilang na sa wilderness. 20 years old pababa. The rest, mga mahal, nangamatay po sa disyerto. Amen. Bakit? Hindi lubusang sumunod sa pinag-uutos ni Moses. Nakikinig mo ba kayo, mga mahal? Sabi ng mahal ng Panginoon, itong si Caleb, iba ang kanyang espiritu. Sumunod siya fully. Amen. Kaya, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga mahal, nakita natin yung kanyang pagsunod sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Saan man siya dalhin ang ating mahal ng Panginoon, sumusunod siya fully. Kaya pinagpala ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Manginmahal, ginamit ng dakilang Diyos sa Talipa, Hulusulo, manginmahal. Pinalaya ang 21 foreign hostages. Walang dalang sandatang, beloved Honorable Pastor, kahit karayom. Ang dalay pag-ibig. Amen. At yung utos ng dakilang Diyos, manginmahal, kanyang sinunod. Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Kaibahan, manginmahal, si Moses nagpasting ng 40 days, manginmahal, sa bundok. Pagbaba niya, nakita niyang Israel, manginmahal, sumasamba sa mga imahen. Mga kapatid, kaya sa galit niya, yung tablet ng 10 Commandments, dinurog niya yon, manginmahal. Pinulbos niya yon at inihalo niya sa tubig na inumin ng Israel sa galit niya. Inumin niyo yan sa galit niya. Amen. Pero ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, mga minamahal, pagkagaling niya sa Talipa, Hulusulo, mga kapatid, imbis na mawasak, manginmahal, ang Jesus Miracle Crusade, pagbaba niya, manginmahal, pagdating niya, intact, buo, lumalago, manginmahal, ang Jesus Miracle Crusade. Dumadami ng dumadami, manginmahal, ang member ng Jesus Miracle Crusade. Anong nakita nila, manginmahal? Bakit sila pumupunta, manginmahal, sa ating gawain? Miracle. Signs, wonders, and miracles. Amen? Praise the Lord! Ni galos, ni kurot, wala silang natanggap sa Abu Sayyaf. Ating beloved Abu Sayyaf, mga inmahal. Amen. Praise the Lord. Bakit? Kasama nila ang kapangyarihan ng dakilang Diyos. Amen ba? Glory to God. Amen ba? Kaya, thy will be done, sabi ng dakilang Diyos. Thy will be done means knowing and doing the Word of God. Knowing and doing God's will. Yan ang ibig sabihin yan. Amen. May hinihingi ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa atin. May hinihingi ang dakilang Diyos sa atin. At napakadali lamang pong gawin, mga minamahal, ang hinihingi ng dakilang Diyos sa atin. Pero hindi lahat ay nakapag-comply, mga minamahal, sa requirements na ito, mga kapatid. Hindi lahat nakapag-comply. Deuteronomy chapter 6 verse 18, sabi ng Bible, mga minamahal, basahin natin, mga kapatid ko, sa Tagalog. Deuteronomy chapter 6 verse 18. Ayon sa Deuteronomio 6, versikulo 18. At inyong gagawin ang matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon, upang ikabuti mo at upang iyong mapasok at ariin
ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyong mga magulang. Amen. Purihin ang dakilang Diyos. Thou shalt do what which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy father. Nakita natin dito, mga mahal, sabi rito, thou shalt do that which is right and good in the sight of God. Right and good in the sight of God. So right to do and good things to do, kailangan magkasama yan. Hindi dapat maghiwalay yan. Mga mahal. Right and good in the sight of God. Magkasama dapat yan, mga kapatid ko. Amen. Good, maganda, basahin mo ang Biblia. Mga mahal. Pero minsan hindi natin napapamuhay. That is bad. Amen. Right and good, mga mahal. May mga bagay sa pananaw po ng tao, tama yung kanyang ginagawa, pero mali pala sa mata ng dakilang Diyos. Kaya yung Deuteronomy chapter 6 verse 18, in-emphasize diyan, mga minamahal, hindi lang right things, kundi dapat right and good things. Amen? Matuwid at mabuti. Mga mahal. Proverbs chapter 14 verse 12, dinagdag ko po, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tilang matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo nun ay kapahamakan, mga minamahal. So alamin natin ang kalooban ng dakilang Diyos. Huwag tayong manatiling, alam lang natin ang kautusan ng dakilang Diyos, mga mahal. Amen? Huwag lamang mga minamahal, sundin natin, mga kapatid ko. Ipamuhay natin. Amen po ba? At ang walang alam, mga minamahal, sa kalooban ng dakilang Diyos, napakadelikado niyan. Malaking kasalanan sa mahal na Panginoon yan, mga mahal. Kaya kapag meron kang maayos na relationship sa dakilang Diyos natin, mga minamahal, lahat ng gagawin mo ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal, lahat ay ayos sa iyong buhay. Amen? Hindi ka gagawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng dakilang Diyos kapag alam mo yung kanyang kalooban. At alam natin, mga minamahal, wala nang idadagdag pa sa krus ng dakilang Diyos natin. Wala nang idadagdag pa, mga minamahal, na anumang materyales, na anumang mga ginawang sakripisyo ng tao, mga minamahal, para maligtas siya, mga kapatid, wala na, maliban sa krus ng Kalbaryo. Amen ba? Kaya ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal, Savior siya, Savior natin siya, tagapagligtas natin, hindi dahil sa nagpadilat siya ng bulag. Hindi dahil nagpagaling siya ng mga karamdaman, mga minamahal natin. Siya po'y naghimala sa ating buhay, kaya tagapagligtas natin siya, hindi po. Bakit siya naging Savior natin? Nakikinig po ba kayo? Bakit naging Savior ang pinakamamahal ng Panginoon? Dahil siya po'y namatay sa cross dahil sa ating kasalanan. Amen ba? Kaya sa John chapter 19 verse 28 hanggang 30. John chapter 19 verse 28 hanggang 30. Basahin natin. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, versikulo 28 hanggang 30. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan, ay sinabi, nauhaw ako. Mayroon dong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isupo at kaninilagay sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inuyuk-yukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Nung nakabayubay ang dakilang Diyos, mga kapatid, isang katagaing sinabi niya, ako'y nauuhaw. Binigyan siya suka. Ganon, mga minamahal, kalupit ang tao noong panahon na iyon. Nauuhaw ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa pagmamahal ng tao. Dahil yung ginagawa niyang pagbibigay ng buhay sa krus, mga minamahal, dahil sa atin yun, hindi dahil sa Kanya. Amen? Dahil sa ating kabutihan yun, hindi sa Kanya. Sinless siya. Yung ipapako sa krus, mga minamahal, yun po'y lugar, mga kapatid, na kung saan ipinapako yung mga walang kwentang tao sa Israel.
yung mga hodlom, mga minamahal, yung mga notorious, mga kapatid, yung mga mabibigat, mga mahal ang kasalanan, pinapako sa krus. Kapag pinako sa krus ang siyang tao sa Israel, mga mahal, walang kwentang tao yon. Doon itinulad ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon siya inihilera, mga mahal. Kaya meron siyang kasama sa kanan niya at sa kaliwaan niya, mga magnanakaw. Pero sabi ng Bible, siya po'y sinless. Wala po siyang bahid ng kasalanan. At lahat ng lumalabas sa kanyang bibig, mga minamahal, nung nasa krus siya, napaka-meaningful, mga minamahal, sa atin yon. Amen. Nung sinabi niyang ako'y nauhaw, walang alam ang mga taong pumatay sa kanya, mga minamahal, kala literal. Imbis na bigyan ng tubig, mga minamahal, binigyan ng suka. Ganun, mga kapatid ng tao. Nung binigay sa kanya, mga minamahal, sa kanya sinabi, it is finished. Naganap na. Sa kanya niyukayok yung kanyang ulo at saka nalagot ang kanyang hininga. Hindi alam ng tao yun. It is finished, ibig sabihin, completed. Accomplished. Tapos na yung kanyang misyon na tubusin tayo sa kasalanan. Amen. Dati tayong kaaway ng dakilang Diyos, mga minamahal, sabi ng 5:8 ng Roma. Ngunit nung dahil sa kanyang biyaya, mga minamahal, tayo po'y tatanggapin niyang anak ngayon bilang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. At ang binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos, mga minamahal, yun lamang sasampalataya sa kanyang salita. Yun lamang gaganap ng kanyang salita, mga minamahal. Hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat po ng tao ay nilikha ng dakilang Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Hindi ka magiging anak ng Diyos kapag ikay nakaasa lang sa religion made by men. Kailangan mo si Kristo, ang mahal na Diyos. Siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, kundi sa pamagitan ng ating banal na Kristo. Walang ibinigay sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas, kundi sa pangalan ni Jesus lang. Kaya walang dapat isama, walang dapat idagdag sa kaligtasan. Amen. Hindi mo na dapat pahirapan yung sarili mo once a year, mga mahal. Ipako sa krus, kunwari. Para sabihin, nagsisisi ka sa kasalanan, may mahal. Amen. Hindi po yan, mga kapatid. Simple lang. Tanggapin mo siya bilang sariling tagapagligtas ngayon. Sabi ng Roma 8:9, ang taong walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi kay Kristo. Amen. Kaya ang pananampalataya natin, dapat nadadagdagan. Hindi dapat dagdagan ng anumang mga materyales, ng anumang mga bagay na sakripisyo. Mga minamahal, yung kaligtasang ibinigay ng dakilang Diyos sa atin. Ang sakripisyo, mga minamahal, na sinasabi rito kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos, mga kapatid, dadalo ka 3 times a week. Amen? Mamuhay ka ng kabanalan, mga minamahal. Pigilin natin ang sarili natin sa kasalanan. Amen? Ayun, mahal. Praise the Lord. So Christ's death is a perfect sacrifice, mga kapatid. Kaya dapat nating taglayin, mga mahal, yung teachable spirit. Sumusunod, walang reklamo. Amen? Hindi namimili ng gagawin sa gawain ng dakilang Diyos. Amen? Hindi ka untouchable. Praise the Lord. Amen? Sa paglilingkod sa dakilang Diyos, asahan mo, may kasama talagang sakripisyo yan, mga minamahal. Pero pagkatapos niyan, pagpapalang kaligtasan. Amen. Dapat, sa paglilingkod natin sa dakilang Diyos, mga minamahal, ang laman ng puso natin, meron po itong spiritual desire. Amen. Spiritual desire, mga minamahal, na tayo po'y magkakaroon ng matatag na desisyon na tayo'y maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen ba? Sabi ng mahal na pastor, may mahal, without any mental reservation na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? So we must have willingness to do the will of God, mga minamahal. Sinong hindi maglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid? Araw-araw, bawat sandali, mga mahal, pinapatnubayan tayo ng dakilang Diyos natin. Guide natin ang salita ng mahal na Panginoon, mga mahal, continually. Amen? Nakaka-bless, mga kapatid, ng mga patutuo kanina. Sinong hindi maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal? Yung anak ay may karamdaman, may sakit. Ang sabi ng doktor,
ay may tubig sa baga. Amen? Confined, mga mahal, sa ospital. Anong gagawin? Sipsipin ng doktor yan. Mga instrumento, mga mahal, ipasok sa katawan yan. Pero yung ama, yung tatay, mga mahal, walang ibang tinawag kundi ang dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maubos ang pera mo, mga mahal, sa ospital. Kung wala kang panampalataya. Pero mga mahal, ang ginawa ng ama, pumunta rito, nag-ayuno. 3 araw ba yon? Nag-ayuno, mga mahal. After fasting, chinyek ng doktor, normal. Glory to God. Wait, mahal. Hallelujah! Kayang patuyuin ng mabait na Diyos anumang tubig sa iyong baga. Maglingkod ka lang sa Kanya. Amen. Amen. Isang pangako ng dakilang Diyos. Sabi ng salita ng dakilang Diyos, by His wound, we are healed. Dahil sa Kanyang mga latay, mga minamahal, nagsigaling na tayo sa ating mga sakit karamdaman. Napakabait ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Kanyang pangako sa atin, may mahal. Protection, blessing, higit pa sa iyong inaasahan. Provision, amen. Hindi ka pagkukulangin. He provides all our needs, amen. Salvation, praise God, hallelujah. So doing the will of God, it leads to a useful life. Mga minamahal, pagtupad sa gawain ng mahal na Panginoon, pagtupad sa kalooban ng mahal na Panginoon, may mahal, ay gaganda ang buhay mo dyan. Magiging kapaki-pakinabang ang buhay mo dyan. Amen? Sumusunod tayo sa kalooban ng dakilang Diyos hanggang sa gamitin tayo, mga mahal. Gamitin ang buhay natin ng mahal na Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Bakit tayo may pagsubok? Lahat ng may pagsubok dito magsabing, praise the Lord. Napakarami. Kayo po talagang totoong anak ng Diyos. Amen? Bakit tayo may pagsubok sa buhay? Direct to the point, ang sagot, para magamit ka ng Diyos. Amen? Bakit may pagsubok ka, mga minamahal, sa kabila ng napakatapat mo sa mahal na Panginoon? Para gamitin ka ng mahal na Panginoon. Para sa harap ng dyablo, gawin kanyang mabuting halimbawa. Sa harap ng dyablo, mga mahal, ang dakilang Diyos gawin kanyang mabuting halimbawa kung paanong nagtatagumpay yung kanyang mga anak sa mga pagsubok, mga mahal, para mapahiya ang dyablo. Amen? Ipakita ng dakilang Diyos, yung mga anak ng Diyos, hindi takot sa pagsubok, mga mahal, kaya bibigyan kanya ng power para yung i-overcome yan, para maging overcomer ka sa mga pagsubok, para mapahiya ang dyablo. Amen? Dahil sabi ng dyablo, mga minamahal, sa dakilang Diyos, nung si Job ay nasa pagsubok, sabi ni Satan, mga mahal, bigyan ko ng sakit, bigyan ko ng karamdaman, pahirapin ko si Job, itakwil ka niya. Mga mahal, hindi nagtagumpay ang dyablo. Sabi ng mahal na Panginoon kay Satanas, Satanas, iyo bang napansin ang lingkod kong si Job? Job chapter 2 verse 3. Iyo bang napansin ang lingkod kong si Job? Walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki. Natatatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Amen? Siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat. Sabi ng mahal na Panginoon kay Satan, napansin mo ba yung anak kong si Job? Hallelujah! Walang gaya niya sa lupa. Sakdal siya, matuwid siya, natatakot siya sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Humihiwalay siya sa kasamaan. Siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat sa akin. Amen? Praise the Lord. Ganyan ba tayo, mga anak ng Diyos? Amen? Kaya walang Kristiyano ng Jesus Miracle Crusade ang talunan sa mga pagsubok kung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Tumutugon ang dakilang Diyos ang panalangin. Mga minamahal. Tinutupad ng dakilang Diyos yung kanyang mga pangako sa atin. Amen po ba?
Pagkatapos natin gawin yung kanyang kalooban, sa kanya diringgin ang ating mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Galing po ako ng Pampanga kahapon, mga minamahal. Nakauwi po kami dito, mga kapatid ko, alas 6 na ng umaga. Pero hindi ko nakalimutan yung aking duty bilang mananampalataya ng mahal na Panginoon. Alas 2 pa lang ng madaling araw ko gising na, mga mahal. Yung mga kasama ko gumagawa ng computer, kami po'y umidlip, mga kapatid, sapagkat 3 o'clock ang aking duty, mga mahal, manalangin. At doon po sa kapatiran natin, mga mahal na bahay, meron siyang farm, mga mahal, meron siyang garden, parang Gethsemane, mga mahal, ang ganda. Ang sarap manalangin. Ang sarap magpuri sa mahal na Panginoon, mga mahal. Napakatahimik na lugar. 2 a.m. mga mahal, ginising ako ng ating mahal na Panginoon para magpuri. Mga mahal. Nagpuri, mga mahal, mag-isa ako doon sa garden, mga mahal, ng mga kapatiran natin, mga kapatid. Damang-dama kong presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko, mga mahal, sa prayer, aming beloved, honorable pastor, mahal na Panginoon, huwag po ninyong pabayaan ang gawain namin sa dako ng alas asin. Pagpalain mo po ang aming Holy Supper. Padaluhin mo ang aming mga kapatiran, mahal na Panginoon. Alam ko po, O Diyos, na ang aking mga kamanggagawa sa dako ng alas asin ay nagkakaisa kaming nananalangin sa mga oras na ito, sa madaling araw na ito. Kaya huwag po ninyong pababayaan ang aming gawain. Muli mo silang pagpalain, O Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord, mga mahal. Walang nakakita sa akin, mga mahal. Pwede ako magpabanjing-banjing. Pwede ako, mga minamahal, maglakwatsa. Pwede ako, mga mahal, dayain ko ang sarili ko. Pero hindi, mga mahal. Ako nga ani. Kapag dinaya ko ang sarili ko, ako nga ani, mga mahal. Kaya kahit walang nakakita, mga mahal, gampanan mo yung tungkulin mo bilang mga ngaral ng Diyos. Yan ang tinuro ng ating beloved honorable pastor, mga mahal, sa amin. Amen? Sapat napaka-precious nyo sa mahal ng Panginoon. Amen? Mga mahal. Sapat kung hindi mananalangin, mga mahal, ang mga ngaral, hadlangan kayo ng diablo, hindi kayo makadalo sa gawain ng Diyos. Amen ba? Kaya, mga mahal, mapalad kayo, mga kapatid. Madaling araw pa lang nakaluhod na yung inyong mga manggagawa para sa inyong kabutihan yon. Amen! Palakpakan natin ang malakas ang dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po'y umawit sa dakilang Diyos natin. Amen. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Worthy is the Lamb. Amen. Ihanda natin ang ating mga grapes, ang ating mga tinapay sa ating Holy Supper. Amen. Sa ating mga baguhan, mga kapatid, lumapit kayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the Price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this Love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb.
Thank you for the cross, Lord. Thank you, Father. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for the love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with a crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus Lord our God, the Lord of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus Lord our God, the King of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. May mahal, sa ating baguhan, mga kapatid, hindi po relihiyon itong inyong napuntahan. Hindi po kayo nagdagdag ng panibagong relihiyon. May mahal, ito po ang kailangan sa atin, relasyon sa dakilang Diyos. Kahit ikwintas natin lahat ng relihiyon, kung wala tayong relasyon sa mahal na Panginoon. Alam mo yung salita ng Diyos pero hindi mo may pamuhay, wala kang power, wala kang kapangyarihan. Kailangan natin ng Espiritu ng Diyos. Sabi ng Roma 8:9, ang taong walang Espiritu ng Kristo, siya hindi kay Kristo. May mahal ang pagtanggap ng Holy Spirit, may mahal. Nasa 4 na susi ng kaligtasan. Sabi ng Gawa 2:38, magagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, natatanggapin ninyong kaloob ng Espiritu Santo. Unang reklamento ng kaligtasan, pananampalataya. Pangalawa po, mga minamahal, pananampalataya sa salita ng Diyos. Pangalawa po, maka-Diyos na pagsisisi. Repentance. Pag nagsisi ka ngayon sa malahat ng kasalanan, huwag mo nang balikan. Yan ang repentance, mga minamahal, galing sa Diyos. Pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mahugasan ang iyong kasalanan, mga minamahal. Maging born again, mga kapatid. Sinilang na muli. Pangapat po, dakilang Diyos ang gagawa. Sasangkapan ka, mga minamahal, ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Mabaptize ka ng Holy Spirit, may mahal. Ipatong mo ang kamay mo sa may sakit, ang may sakit gagaling sa pangalan ni Jesus. May mahal, kahit cancer pa yan, in the name of Jesus. Kaya may mahal, taas natin ang ating kamay sa ating baguhan. Tanggapin po ninyong mahal ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Buksan niyo ang inyong labi, may mahal, galing sa puso. Sabihin po ninyo, mahal ang Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal ang Panginoong Jesus, isa akong taong makasalanan, marumi sa iyong harapan, ngunit ako pinagsisisi. Mahal ang Panginoon, ako'y nanumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako. Pinagsisihan ko ang aking kasalanan. Mahal ang Panginoon, hugasan mo ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking kasalanan. Maglingkod ako sa iyo. Mahal ang Panginoon, paglilingkuran kita. Iibigin kita. Iligtas mo po ako. Ganon din aking mahal sa buhay. Itong aking samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaming manalangin para sa inyong inmahal. Opo, dakilang Diyos, pagpalain niyo po lahat ng tumanggap sa iyo dakilat marilag na pangalan. Mahal ang Panginoon o Diyos, pagpalain mo silang lahat, Amang Banal. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sa iyong kaharian. Gawin mo silang tunay mong anak, Kristiyano sa puso, sa gawat katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ito ang aking samodalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Makabalik kayo sa inyong upuan, may mahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. Kulang na lamang po sa inyo yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal, wala po yung bayad, mga kapatid, para lubos po kayong maging tunay na anak ng Diyos. Amen. May mahal, tayo dadako sa ating Holy Supper, mga kapatid. Amen. At muli tayong umawit sa dakilang Diyos natin. Purihin ang mahal ng Panginoon. Search me, O God. Amen. Hallelujah. Bago tayo umawit, mangin mahal sa ating dakilang Diyos, mga kapatid, meron akong nais basahin, mangin mahal sa inyo, ng mga talata. Upang nang sa ganun, mga kapatid ko, ay higit nating pahalagahan ang ating Holy Supper na ito, mangin mahal. Ang Holy Supper po natin ay pag-alaala po natin yan sa kamatayan po ng ating mahal na Panginoong Jesus, mangin mahal. Sabi po ng talatang itong aking babasahin sa inyo, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, niyahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at masasakitin at hindi kakaunti ang mga nangamatay o nangatulog, mga minamahal sa Biblia. Eh mga kapatid, sa ating pag-awit, may mahal, isaliksikin natin ating mga puso, ano man ang kasalanang mayroon tayo. Meron kayong kagalit, ay mahal, hindi kayo pwedeng sumalo sa banal na hapunan. May mahal, ang sumasalo sa banal na hapunan ay malinis ang puso, mga kapatid. Sapagkat ang dakilang Diyos natin ay sagrado, banal. May mahal, ayaw niya makisalo ang kanyang mga anak na marumi ang puso. Kaya kung habang tayo umaawit ngayon, nandyan ang inyong katampuhan sa inyong katabi, may mahal, hingi muna tayo ng tawad, mga kapatid, sa kanila. Kapatid, patawarin mo ako. Sa aking kasalanan sa iyo, sa aking pagkukulang sa iyo, patawarin mo ako. May mahal. Tayo naman, handa pong magpatawad, mga kaminamahal ko, ano man ang kasalanang nagawa sa atin. Sapagkat tayong lahat ay pinatawad ng dakilang Diyos. Amen? May mahal. Hallelujah. Kaya sa lahat ng mga hindi pa nabautismohan, hindi pa kayo pwedeng sumalo sa malalahapunan. Mga mahal. Praise God. Awitan natin ang dakilang Diyos. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O
Jesus. Hallelujah. Minsan pa po. Tayong lahat ay umawit. Saliksikin natin ang ating mga puso. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Mga minamahal, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Sa lahat po, may mahal ang ating mga pagkukulang, pagkakamali, kahinaan. May mahal sa buong isang buwan, mga kapatid. Napalumbay natin ang dakilang Diyos. Nasaktan natin ang kanyang damdamin. Tayo nanlalamig, nalulupaypay, kawalan ng katapatan. Mga minamahal, kawalan ng pagpapahalaga sa iyong tungkulin sa church. Kasalanan yan sa mahal na Panginoon. Pagpapabaya, mga minamahal, palalamig, palulupaypay, kasalanan sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pagsisihan, hallelujah, upang dumaloy ang pagpapala sa ating mga buhay, upang alisin ang dakilang Diyos anumang mananakmal sa ating mga negosyo, sa ating mga transaksyon, sa ating mga hanap buhay, sa ating mga pananim, mga minamahal. Sa loob ng ating tahanan, ilayo ang karamdaman, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga sandaling ito, sama-sama kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng biyaya. Sa panganap panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon o Diyos, ang iyong lingkod, mahal na Panginoon, matapat sa iyo, Amang Banal. Mahal na Panginoon, sumunod sa iyo, mahal na Panginoon o Diyos, 100%. Mahal pa yung pagpalain mo, Diyos, ang iyong mga anak sa araw nito. Ano man ang mga pagkukulang namin, ano man, O Diyos, ang aming mga pagkakamasala at pagkakamali, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos na lamang namin, O hindi, Amang Banal, patawarin mo ang bawat sa amin. Linisin mo, Amang Banal, ang aming mga puso at kaisipan, mahal na Panginoon. Dalisahin mo kami, O Diyos, hallelujah, Lord God, mahal na Panginoon. Punuin mo ng pag-ibig ang aming mga puso, pag-ibig sa iyong salita, pagsunod, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat in the name of Jesus, hallelujah, we pray. In Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Mga binamahal, hawakan natin, mga kapatid ko, ang tinapay. Amen. Nagsimbolo po ito, mga minamahal, ng katawan ng mahal na Panginoon na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, mga mahal. Hallelujah, sa ating mga kasalanan, pagsalangsang. Hallelujah. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang katas ng ubas. Nagsimbolo po ng dugo ng mahal na Panginoong Hesus na umagos sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan ng hugas. Mahal. Amen. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Inumin natin sabay-sabay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, oh God. There is Jesus, hallelujah. How great a word, the Lord, hallelujah. Thank you so much. Thank you so much, Lord, hallelujah.
Ito, ang tinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito, ang tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawan, binayuban, upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan ni Kristo, na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay lumigis. Ito ang salang bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang salang bagong tipan, inumin mo, mag-iisa. Yan ang dugong tumigis upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo, na para sa iyo, doon sa Kalbaryo ay tumigis. Ito ang tinapay ng buhay, ito ang salang bagong tipan. Yan ang katawang pinayuman, yan ang dugong tumigis. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niya namatay. Ito ay aking ipahahayag, na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag, na magbabalik si Jesus na buhay. Ito ang aking patunay, ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahahayag, na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory to God, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen, amen. Hallelujah. Manatili tayo ngayon, mahal, sa ating mga kinalalagyan, mga kapatid ko. Tayo po'y dadako sa ating pong mga pananalangin sa ating mga pangangailangan.
Beloved, my co-preacher, Brother Eddie, mga mahal, pangunahan po tayo mga kapatid, purihin ang mahal ng Panginoon. Amen. God bless you so much po. Mga mahal, dakilang Diyos nagmamahal sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Brother Dean Preacher Nilo Guzman. Hallelujah. Sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo po yung patuloy na maniklod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sumampalatay po tayo sa unang dalangin po natin yung Beloved Pastor. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. 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 Opo, naglahat mapagpala naming Ama. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng Panginoon, aming pinamahal sa Kristo. Narito po kami, dakilang Diyos, patuloy na nagsusumamo sa iyo. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal na Pastor, Willie Sadal, Mither in Temprapito, God. Malay ng Panginoon, patawarin ng bawat isa amin sa lahat-lahat po ng mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, hallelujah. Marapatin niyo po kami sa iyong mga pangangailangan. Sa hallelujah, sa aming mga prayer request, O Lord God. Maraming salamat sa nakilang pag-ibig, dakilang Diyos. Maraming salamat sa tunay na pastor yung binigay sa amin. Maraming salamat sa mahabang buwit kalakasan ng Beloved Pastor. Sampo na kailangan mga naklimal sa buhay. Maraming salamat, mahal pa yung tinutugon mo po ang mga panalangin. Ito po yung samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating mga pangalan po, hallelujah. Isipin po natin ang kamay nating Beloved Pastor, ang siya po naglilian sa bawat isa atin at bilang point of contact po, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng karamdaman kung nasaan po ang ating karamdaman, dalawang kamay sa mga problema, hallelujah, mga spiritual problem, dalawang kamay po ating itataas, hallelujah, tayo po yung sumampalataya sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamahal na Pinay, walang imposible, hallelujah. Ating napakinggan ang ating dakilang Diyos, tinanggap ang mga latay upang tayo po yung magsigaling, hallelujah. Tinanggap ng mahal na Panginoon, iniligas po tayo ng ating dakilang Diyos, siya po, hallelujah, namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Ano ang layunin? Upang tayo po lahat ay makatanggap ng pagpapala, kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Tayo po ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Walang imposible sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Opo, aming pinakamahal Panginoon Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon, narito po kami sa mga pangailangan sa iyo, sa aming mga prayer request, O Lord God. Abutin niyo po, mahal na Panginoon, sa unang dalangin po ng aming beloved Pastor, Willie Sadal, Mither in Temprapito, God, sa makapagariang pangalan niyo po, mahal Panginoon, in all authority, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway, demonyo makaramdaman, sakit sa puso, hallelujah, pag-paralyze, high blood, diabetes, lahat ng cancer, karamdaman, cast out in Jesus' name. Lahat ng karamdaman, be healed in the mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, panglupaypay, panlalamig, kahirapan, demons, cast out in Jesus' name. Lahat ng ori na gawa na kayang pinapalias, demons, cast out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sa mga parang pangalan ni Jesus, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, ating pasalamatan, ating pinakamahal Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos sa mga tunay ng panalangin at patuloy pa natin papurihan ng ating pinakamahal Panginoon. Sa pamagitan ng ating pagsigaw, hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga baguhan. Ngayon po tayo bautismo sa tubig, pagkatapos po nating banal na gawain. Wala po yung bayad. Hallelujah, po ay libre.